So sa paggawa po ng ration, ito po ay sample po natin sa 400 kilo na finisher. Kasi diba sabi natin kanina, 350 yung entry weight. So ilangat ko lang po siya ng 400 para yun po yung average na gagamitin po natin kung nag-ration formulation po tayo. So yung beef ration formulation po natin, yung 400 kilo po na beef finisher natin, ang target po natin is 1.5 kilo a day. So, weight gain starts with computation. Ito po yung pag-compute po natin ng formulation. Tatlong tanong po muna. Ano po yung timbang ng baka? Sagot na po natin, 400. Ano po yung average daily gain? 1.5. At ang pangatlong tanong, ano po yung available na feeds? Pag nalaman na po natin, so yan na po yung reference natin, so mas malaki ang baka, mas iba naman ang kanyang nutritional component. Ang una po natin gagawin is, computing po muna natin ang dry matter na kailangan po ng ating baka. Ako po, ang lagi kong ginagamit is 3%. So 400 times 3, 12% po na dry matter per day ang kailangan po natin. Siguraduhin lang po natin na yung 12 kilos na dry matter, kaya pong i-accommodate ng tiyan ng ating baka sa loob po ng isang araw. Sa maintenance po, ito po yung boundary, 55. Yung sinasabi kong 65 kanina sa daily po yun. Sa daily. Ito po sa cattle feeding is 55. At yung sobra po niya ng 125, yan na po yung 70 na magiging result po ng 1.5 kilo a day po natin. So target po natin, 12% dry matter, 125 megajoules MA per day. Again, ang energy po, yan po yung parang pinakagasolina ng ating baka para po tumubo. So protein na kanina. So the most important formula in feeding is yung nutrient supply. Yung intake against concentration. Katulad ng sinabi natin kanina, kung 12 kilos po dry matter ang requirements natin sa 12% na CP, dapat po sa bawat kilo po ng protein ay dapat, ng CP ay dapat mayroong 1.44 po tayo. Bawat kilo po ng dry matter na ipapakain po natin. So babantayan po natin yan. So more intake, more nutrition. So start na po tayo sa forage. Again, dry matter ang pinag-uusapan. Example, gagamit tayo ng mais, 7 kilos. Kasi 12 yung target natin, di ba? 12. So, yung 7 kilos, binigay na po natin sa corn silage. Ang kagandahan mo sa corn silage, katulad din po ng sorghum, mayroon siyang energy. So, mayroon na siyang 70. Maintenance, pasok na kaagad. Di ba? Pasok na sa maintenance silage lang na may bunga na corn. At meron din po siya, ayan lang, medyo mababa lang yung protein. Safe po tayo sa fiber. Hindi po tayo katulad ng Australia na mas marami po yung concentrate kaysa po sa raw feeds. Pangalawa po na ingredients natin, magdadagdag po tayo energy. Rice bran, 2.3 kilo dry matter. Tandaan niyo po, dry matter pa po pinag-uusapan natin, hindi pa natin pinag-uusapan ang actual na as-fed. Magkaiba po yung as-fed or yung fresh against dry matter. Dry matter po lahat ito. At ang rice bran po, kagandahan, meron din po siyang energy at meron po siyang protein at meron po siyang fiber. Pero iba po yung fiber ng rice bran kasi posibleng hindi po yung ninangat-ngat ng baka. Cupramel, 2.6 kilo dry matter at meron po siyang energy na 28.6 at saka half kilo na protein at meron din po siyang fiber na 1.43. So, energy corrections comes before the protein correction. So, yan po yung tatlong macro ingredients po natin. Plus, mineral support, 50 grams of salt, 60 grams per head of limestone, electrolyte balance, appetite, calcium, tapos vitamin, trace minerals. Yan po siya. So, ito na po. Yung target value natin kanina is BMI natin is 12, 125, protein po natin is 12, ang fiber po natin is about 26 po. Yung ginawa po natin simple na formulation kanina, ang ibibigay po sa atin is 12% per kilo per day po na dry matter intake, 126 na energy, 12.6% po na protein, potassium protein, at 26 po na fiber safety po natin. Safe na po yan kasi
Hindi po siya below 20. So ito po yung final na dry matter po natin kung bakit po umabot ng 12.1. 7 yung sa silates, 2.3 sa rice bran, copramil 12, 2.6, salt and limestone. So ito po yung actual na asphalt. Yung 7 na dry water po ay nagiging 20 na po siya dahil 35% po yung kanyang moisture. Yung rice bran po is naging 2.56 asphalt, copramil 2.89, salt, limestone. Ang magiging daily intake po ng baka ninyo is 25. Tandaan po natin, pag hindi po 35% ang dry matter ng inyong silates, mas mataas pa po sa 20 kilos ang ating asphalt. So ito na po yung formulation. Anyway, kung gagawa po tayo ng GC, pagkatapos po nito, depende po sa mapag-usapan, pwede ko po i-paste lahat ito sa GC para hindi ko na po kayo individual na sasagutin. So, ayan po, meron po tayong, hindi pa nga po pwede pa na pumayag si Doc Rolly kung gagawa tayo ng chat group eh. Joke lang, papayag po si Doc Rolly. Papayag po, yung sekretarya. So, yan po yung dry matter intake, yan po yung dry matter ng bawat ingredients, yan po yung asphalt. At tulad na po lang sinabi ko, kung ayaw po nyo na gawin yung sinasuggest natin kanina na gagawa tayo ng pagkain ng bawat probinsya, eh di may nutritionist naman si Doc Rolly, pagtulungan na po namin gawin yung sa team po natin kung sakali na ayaw po nilang mag-intervene dito sa ginagawa po natin. Kung papayag uli si Doc Rolly, parang hindi pa po eh. So yan po yung estimated, huwag niyo po intindihin at ipapadala ko po yan sa inyo. Isa na po ang gusto kong pansinin po ninyo, yung target protein po natin sa baba, dito po sa total assumption, 12, doon po sa taas, 12.6. Ayaw ko po sana nag-recommend ng gumamit ng urea, pero napakasayang po ng urea. Napakaganda pong pakain ang urea sa baka. At a very minimal, yung 12.6 na yan ay kaya natin pabaguhin. Pero bago po yan, yung ingredients po natin, pwede po magpalit-palit yan. Pag wala po copramil, pwede po tayo mag-ipil-ipil, pwede po tayo mag-suyamin. Kung walang rice bran, pwede po tayo mag-corn bran, pwede po tayo mag-corn grains. Pero, yung fiber requirements, yung protein requirements, yung energy requirements, at yung mineral requirements, at water requirements, hindi po nagbabago yan. So, stay po yung DMI, stay po yung energy, stay po yung protein, stay po yung fiber. So, magpapalit po tayo ng ingredients base po sa availability, sa presyo, at sa consistency. So, ito po yung option natin, 12.6 kanina, pag walang urea. Pag naglagay po tayo ng urea, pero surplus, hindi dahil sinabi ko yung pwede nyo gamitin yung urea. Kung wala po kayong enough na forage component, huwag po kayo gumamit ng urea, mamatay po yung data. Naglagay lang po ako ng additional na 30 grams per head per day. Yung CP natin kanina, na 12.6, naging 30. 2 slides, Doc. 2 slides. So yan po ang ating formulation. Sabi ko na, pag mapahayag natin si Doc Rolly na gagawa tayo ng chat group ngayon, lahat po yan itadrop ko. So common ration formulation mistakes, masyado po marami yung forage na hindi na po papasok, yung energy, hindi na po natin maidagdag yung protein dahil ini-ignore po natin na mayroon po limit intake ang ating mga baka at saka yung hindi po natin paggamit na minerals. So, pag uwi po ninyo, pwede na po tayo gumawa ng sarili nating feeds. Again, you can build your own farm feeding plan. Kailangan lang malaman nyo ang body weight, target gain, estimate intake, available feed. Unahin nyo pag-build ang forage, sunod ang energy, sunod ang balanced protein, and then tubig, and then fiber safety. Maraming po salamat!